Pagtingin ko nga pala dito sa pinatubo naming gulay ay unti nga lang din pala yung tumubo. Kaya nagtanim nga lang din pala ulit kami dito ng panibago. Dahil wala na din naman gamit yung tray na to dun sa bahay, kaya dinala ko na nga lang din pala dito sa bukid. Para dito na rin namin to mapakinabangan. Dahil mag-iisang linggo na nga rin pala ito mga pinatubo naming gulay dito sa baba ng treehouse. Tapos pagtingin ko naman dito sa sitaw ay tatlo nga lang din pala yung tumubo. Tapos may ilang pirasong pichay. So yun guys, ito na nga rin pala yung naging resulta sa mga pinatubo nating gulay. Yung sitaw, 3 piraso lang yung tumubo, tapos meron ding mga ilang pirasong pichay. Tapos yung talong doon, iwan ko kung meron pang tutubo dyan. Kasi parang pang ano na yan ay pang 3 days na ata yan. Siguro dahil din yan sa lupa na pinatubuan ko dito sa mga gulay. Kailangan kasi na maganda yung lupa na ilagay natin dito. Pangit kasi yung lupa na to kapag binasa mo ay para siyang maputik. At yung mali ko pa doon ay araw-araw ko binubuhusan ng tubig, kaya talagang nalata yung buto ng gulay. Pero okay lang yan guys, ganun naman talaga eh. Normal lang talaga magkamali sa una. Kasi nasa proseso pa lang tayo eh. Pero kapag palagi ka namang nagkamali, iwan ko di na ata normal yun. Pagkatapos ay binutasan ko nga lang din pala itong tray ng itlog. So yun guys, maghanap muna tayo ng magagandang lupa na pwede natin ilagay dito sa tray ng itlog ng manok. Kailangan ko nga lang din pala muna maghanap dito ng magandang lupa para makapagpatubo ulit tayo ng talong. Dito ko na nga rin pala naisipan magkuha ng lupa dito sa gilid ng paliguan ng kalabaw. Maganda dito kuhaan kasi mataba yung lupa tapos di pa maputik. Sobrang laki nga rin pala ng kaibahan na nakuha nating lupa ngayon kaysa yung lupa dito sa treehouse. Sobrang itim kasi nang nakuha nating lupa ngayon, siguro ganyan kapag mataba yung lupa. Pagkatapos ay naisipan na rin namin ni Neil na maghanap na rin ng pataba ng mga gulay. Maganda daw yung galing sa hayop pero wala namang problema kasi marami namang kalabaw dito sa bukid. Ano video eh? Tayo ba na eh? Buti na nga lang din pala kasi marami ding nakatambak dito sa tambayan ng mga kalabaw. Sakto din to natuyo na kapag malipat na natin yung mga gulay. May amoy lang talaga siya kunti, lalo na kasi medyo basa pa. Napagod na rin siguro yung palaka na to kakatalon kaya gumapang na nga lang din pala siya. Pagkatapos ay binilad nga lang din pala namin sa araw itong dumi ng kalabaw. Dahil marami pa naman kaming sobrang buto ng talong dito sa treehouse. Kaya nilagay ko na nga lang din pala yung iba dito sa kinuha nating lupa kanina. Nilagyan ko nga lang din pala ng dumi ng kalabaw yung ibabaw. Huwag kayong mag-alala guys, wala na yung amoy at sobrang tuyo na nga rin pala niyan. Pagkatapos ay inayos nga lang din pala namin itong taniman namin ng sitaw. Kailangan nga lang din pala muna namin bugkalin dito yung mga lupa kasi diretsyo na namin to lagyan ng mga buto. Kasi pwede naman pala na diretsyo na nga lang din pala itanim itong sitaw. Maliit lang talaga yung buto ng talong kaya kailangan muna siyang patubuin bago ilipat sa permanenteng lupa. Kanang mo na gamito na to ba ibubo sa tanom bay? Sakto kayo, ha? Bubo na to sa tanom. Bay, mo na gamito ni bubo sa tanom kabuya sigsaka. Taglima ka bulig ka na buntag. Sure na ba yan? Baka wala yung laman idol. Do grabe. Init kayo. Need buko na naman. Paduga na sad ang mga mananap. Baji. Kana mo lamig unahan na ba? Gani. Sarap. Kaya hanggang dito na nga lang din pala muna yung video natin ngayong araw guys. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to, maraming salamat palagi sa panonood nyo. Dugaya pud madag kalibangan ninyo. Sige ra higda. Oy, kalibang na ba? At sa mga gusto nga din pala ng libangan dyan guys, meron nga pala tayo ditong Hiyang Plus. Libangan lang to guys, huwag nyo lang gawing kabuhayan. Kaya kung gusto nyo dito maglibang, nasa comment section nga lang din pala yung link.